Ibinaba niya ang bag at helmet niya sa isang tabi, bago inumpisahang haborin ang jacket niya, pero ang mga mata niya ay nananatiling nakatitig sa akin. Ipinatong ko naman sa ibabaw ng countertop ng lalabo ang basong naglalaman pa ng kikiam. Nag-cross arms ako sa harapan niya, habang nilalabanan din ang mga titig niya. Nakita ko ang ginawa mo kanina sa harapan niya. Ano ang ibig sabihin nun? Alin? Kunwari wala akong alam. Alam mo kung anong sinasabi ko. Isinabot niya ang jacket niya sa likod ng pinto at ang mga sapatos naman niya ang hinubad niya. Itinabi niya ang mga ito sa gilid, at ang t-shirt naman niya ang hinubad niya sa harapan ko. Wala akong ginagawang masama. Masama bang makipag-usap sa kapitbahay? Mas magandang ang nagiging kaibigan ang mga kapitbahay, right? Hindi ko mapigil ang mapatitig sa malapad niyang dibdib, mamasel niyang mga braso, at namumutok niyang tiyan. Nakikipaglandian ka sa kanya kanina, sabi niya sabay alis ng sinturon ng pantalon niya. Paanong landi? Ikaw nga may angkas na babae sa likod at nakayakap pa sa iyo. Hinayaan mo lang, mukhang sarap na sarap ka nga. Nakadikit pa yung mga dibdib niya sa likod mo. Feeling naman niya, ang laki ng mga dibdib niya. Wala namang ipagmamalaki. Kami, nagkahawakan ba kami ng tito niya? Nagseselos ka sa kanya? Hindi ako nagseselos. Bakit ako magseselos? Sino ka ba? Hindi naman kita boyfriend. Sigaw ko na sa kanya. Di umalis ka na lang dito. Napahinto naman ako sa sinabi niya. Parang tinatarakan na naman ng kutsilyo ang dibdib ko dahil sa pagtatiboy na naman niyang ito sa akin. Parang wala naman talaga siyang nararamdaman na kahit kaunting pagtingin sa akin. Okay, sinabi mo Bakit ba ako nagmamakaawa sa iyo? Agad akong pumunta sa dirbox at kinuha lahat ng damit ko. Nanggalaglag pa ang iba nito sa sahig, na mabilis ko ring dinampot. Lilipat na lang ako sa bahay ni Ruben. Mas mabait siya kaysa sa iyo. What your face? Binalot ko ng baggy jacket ang mga damit ko, kasama na ang underwear ko. Huwag mo akong pigilan dahil wala kang pakialam sa akin. Hindi naman tayo magkaano-ano. Kaagad ko nang tinungo ang pinto pero bigla na lamang niyang inagaw mula sa akin ang balutan ko, at inihagi sa sahig na malapit sa kinaroroonan ng dirbox. Nagulat ako sa ginawa niya. Nagkalat doon ang mga damit ko. Kung aalis ka, diretso kang umalis. Huwag na huwag mo kong ipapahiya dyan sa labas. Abat, wala kang pakialam anuman ang gawin ko sa buhay ko. Sarili mo lang ang iniisip mo. Ang ayos-ayos na ng balutan ko, ikinalat mo pa doon. Paano ako aalis? Mayaman ka diba? Marami kang pambili. Napatiimbagang akong bigla sa sinabi niya. Sa galit ko, ay malakas ko siyang sinuntok sa mukha. Kaagad namang bumaling ang mukha niya sa kanang bahagi. Ayaw ko mang gawin, pero nakakagalit na siya. Kaagad ko nang binuksan ang pinto, ngunit nagulat naman ako sa taong nabungaran ko sa labas. What on earth? Kuya Tyrone. Kunot-noo siyang nakatitig sa akin. Suot pa rin niya ang salakot niya, na bahagyang nakababa sa mukha niya. Yung sukli niyo po, nakalimutan niyo. Iniabot niya sa akin ang 25 piso sa kamay niya. Wala sa sarili akong lumingon sa kanang bahagi nitong balcony, at nakita ko doon si Ruben na nakatambay pa rin. Nakatingin din ito sa amin. Ngumiti ito at kumaway sa akin. Sa iyo na lang, hindi na niya kailangan yan. Nagulat naman ako sa sinabi ni Adam sa tabi ko. Malakas niyang hinila ang braso ko papasok, at muling isinara ang pinto at ikinandado. Adam, bigla na lamang niyang nilamukos ng halik ang mga labi ko, habang yakap ako ng mahigpit. Sinubukan kong manlaban sa kanya. Pinagsusuntok ko ang mga braso niya. Mabilis naman niya akong isinandal sa pader at patuloy na hinagkan. Inipit niya kaagad ang mga hita ko, sa mga hita niya. Actually, napakadali lang para sa akin ang kumalas mula sa kanya. Tuhurin ko lang ang alaga niya at gamitan ng mga special technique ko, ay matatalo kaagad siya. Pero nakakapanghina ang mga halik niya, at hindi ko rin gustong saktan siya ng malala. Mahina pa nga yung suntok na ibinigay ko sa kanya kanina. Gusto ko lang malaman niya na maigsi lang ang pasensya ko, at hindi ako ang babaeng magmamakaawa sa kanya na makuha ang atensyon niya. Pero hindi naman talaga ako aalis. Sinubukan ko lang ang magiging reaksyon niya. At heto na nga, pinigilan niya ako at marahas na inaangkin ngayon. Mabilis niyang hinubad ang t-shirt ko at hinila ang bra ko sa braso ko.
Sana lang ay wala na sa labas si Kuya Tyrone. Mukhang narinig niya ang pagtatalo naming dalawa dito sa loob kanina, pero alam ko namang hindi siya makikialam. Alam din niyang kaya kung makipag-deal kahit kanino, lalo na't iisang lalaki lang naman itong kasama ko dito sa loob. Sabi mo dito ka natitira sa akin di ba? Panindigan mo ang salita mo, bulong niya bago ako hinalikan ulit. At ayokong nakikipag-usap ka sa kahit na sinong lalaki. Kung ganun, itigil mo ang pagpapasakay sa sinumang babae sa iyong motorsiklo. Sigaw ko sa mukha niya. Siya lang naman ang sumakay sa akin kanina at nagpumilit. Kahit na, fine, masusunod. Sandaling nagkatitigan ang aming mga mata, bago niya muling sinakop ang aking mga labi. Yamakap na rin ako sa leeg niya at tinugon ang mga halik niya. Akin ka, at walang ibang may karapatang angkinan kagaya ng pag-angkin ko sa iyo. Bulong niya sa puno ng tainga ko habang hinahalikan niya ito. Tanging pagdaing na lamang naman ang naisasagot ko sa kanya. Tuluyan na rin akong nawala sa aking katinuan, at nang ibabaw na lamang sa akin ngayon ang walang kapantay na kaligayahang ito. Hanggang sa hindi nga nagtagal, ay pareho na kaming nanigas sa aming kinahihigaan. Hingal na hingal siyang bumagsak sa ibabaw ko. Naliligo na rin kaming dalawa ngayon sa pawis. Mas lalong mainit dahil hindi naman aircon itong apartment namin. Pero ayos lang sa akin. Maligayang maligaya ako sa mga oras na ito, lalo na nang maalala ko ang mga sinabi niya sa akin kanina. Ayaw niyang umalis ako. Ibig sabihin lang, kailangan niya ako. Hindi man niya ako mahal ngayon, tiwala akong kailangan niya ako sa buhay niya. Kontento na siya sa akin. That was incredible, humihingal niyang bulong sa tenga ko. Binitawan na niya ang hita ko, at niyakap akong muli ng mahigpit. Isang ngiti ang pinakawalan ko. Paaalisin mo pa ba ko? Tanong ko naman sa kanya. Aalis ka pa rin ba? Bulong pa rin niya. Oo, kung yan ang gusto mo. Ikaw na lang ang susundin ko simula ngayon. Ilang sandali siyang nanahimik. Tanging mga puso na lamang namin ang naririnig namin sa mga sandaling ito, na parehong malalakas at mabibilis ang tibok, na tila ba nagsasagutan sa isa't isa. Humihingi na ako ng sorry ngayon pa lang, bulong niyang muli sa akin. Para saan? Just in case I accidentally hurt you emotionally. I'm ready at any time. Tumunghay siya at tumitig sa akin ang malamlam niyang mga mata. Bakit mo ginagawa ito? Hindi ko rin alam. Unti-unting nangilid ang mga luha sa aking mga mata. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Ngayon ko lamang ito ginawa sa tanan ng buhay ko. Ayokong magpa-control sa isang lalaki, pero nagagawa mo na sa akin ngayon. Tuluyan ng tumulo ang aking mga luha. Kaagad din naman niya ang mga itong pinunasan, at hinalikan ako sa aking mga mata. Huwag mo akong iyakan. Hindi ko deserve ang mga luha mo. Hindi ko mapigilan. Tuloy-tuloy pa rin sa pag-agos ang aking mga luha, habang nakatitig sa kanya. Thank you for making me happy and staying with me. Masuyo niyang hinalikan ang mga labi ko, bago muling tumitig sa aking mga mata. Gagawin ko ang lahat para makalimutan na siya. Babangon ulit ako. Napangiti ako at tumango sa sinabi niya. At nandito ako para tulungan ka. Hinawan kong muli ang kanyang pisngi. Ngayon ko lamang napansin na may pasa na ito, dahil sa suntok ko kanina. Kaagad ko itong pinaghahalikan. Patawarin mo ako sa pagsuntok ko sayo. Ngumiti naman siya. Ang hina-hina nga eh. Wey, pasa nga eh. Natawa naman siyang bigla, at hindi ko naman napigil ang maami sa mga ngiting yan na ngayon ko lang nakita sa kanya. Mas lalo pa siyang gamwapo. Mahal mo ba ako? Tanong niya. Hindi ko alam. Siguro. Muli siyang ngumiti, kasabay ng paglarawan ng emosyon sa kanyang mga mata. Muli niyang hinalikan ang mga labi ko, at niyakap namin ng mahigpit ang isa't isa. Ano, suko ka na? Nakangiti kong tanong sa kanya. Ngumisi naman siya habang nakapikit na ang mga mata. Sobrang gwapo. Ramdam ko na ang pagod at antok sa kanya. Siya na ngayon ang nakahiga, habang ako naman ang nasa ibabaw niya, at nakadapa sa dibdib niya. Saktong 12 o'clock na ngayon ng hating gabi, pero nakapag-dinner naman na kami kanina. Hindi na kami nakapagluto pa. Niyaya ko na lamang siyang kumain sa labas habang sakay ng motorsiklo niya. Naghanap kami ng malapit na paresan dahil paborito ko rin naman ang pares. Nagbalot din kaming dalawa, at pareho kaming nakaubos ng tig-3 piraso. Pampalakas daw kasi iyon ng tuhod, sabi niya. Pag-uwi namin ng alas 8 ng gabi,
ay sabay kaming naligo sa banyo at balik muli sa pag-iisa. Ramdam ko na naririyan lang sa paligid si Kuya Tyrone, at ang iba pa sa mga kasamahan niya. At alam kong, nakita rin nila ang paglabas namin kanina. Hindi ko naman na nakita pa kanina si Ruben sa labas ng apartment nila, pero uumpisahan ko na rin ang trabaho ko sa kanya bukas na bukas din. Tulog na si Adam at mukhang pagod na pagod, siguro kasi ay galing siya sa trabaho kanina. Pero himalang hindi siya uminom ngayon at maaga din siyang umuwi. Yun nga lang, nakasabay niya ang haliparot na Heidi. Napangiti na lamang ako habang pinagmamasdan siya, kahit hindi ganun kaliwanag ang paligid. Lumalalim na ang kanyang paghinga kaya alam kong tulog na siya. Unti-unti na ring lumuluwag ang pagkakayakap niya sa akin. Parang gusto kong manatili na lamang kami sa ganito. Yung puro ligaya na lamang ang nararamdaman naming dalawa, at wala nang iba pang problema. Pero walang ganon. Kinabukasan, 6:00 pa lamang ng umaga ay nagising na ako. Napakahimbing pa rin ang tulog ni Adam sa aking tabi, habang nakayakap sa baywang ko ang isa niyang braso. Naririnig ko ang mahina niyang paghilik sa aking yulunan, at malalim pa rin ang kanyang paghinga. Sa baywang na lamang namin paibaba tumatakip ang aming kumot, kaya litaw na litaw ngayon ang hubad na itaas naming katawan. Napangiti na lang ako nang maalala ko ang kagabi namin. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko ngayon sa dibdib. Binigyan na niya ako ngayon ng chance na makapasok sa buhay niya, at gagawin ko ang lahat para matulungan siyang makamove on sa sakit at pagmamahal na nararamdaman niya para kay Esmeralda, at yakapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Sisiguraduhin kong iibigin niya ako, sa loob lamang ng maigsing panahon. Dahan-dahan ko nang inalis ang braso niya sa baywang ko, at saka ako bumangon. Hindi man lang siya nakakamalay. Ang himbing talaga ng tulog niya. Napagod talaga siguro siya sa pinaggagawa namin kagabi. Ang mabuting gawin ko ngayon ay ipaghanda siya ng breakfast para mahalin niya tayo kaagad. May pasok siya ngayon sa trabaho, kaya huwag natin siyang hahayaan na magutom. Dessert lang niya tayo. Mabilis kong pinulot ang mga nagkalat naming damit sa sahig. Itinupi ko ng maayos ang sa kanya, at inilapag sa tabi. Kaagad ko namang isinuot ang sa akin. Isang malaking white t-shirt at maong shorts, nalitaw ang mga hita ko. Dinampot ko ang ponytail ko mula sa ibabaw ng gearbox, at ginapos ang buhok ko sa ituktok ng ulo ko. Nag-gargle na lamang muna ako at naghilamo sa banyo. Pinatuyo ko ang mukha ko gamit ang nakasampay ditong tuwalya. Muli akong lumabas ng banyo, at kinuha naman ang wallet ko mula sa ibabaw ng gearbox. Sinama ko na rin ang susi ng pinto. Bibili ako ng pandesal sa labas at nang pwede kong iluto na almusal namin ngayon. Nilingon ko siya sa higaan namin. Napakahimbing pa rin ang tulog niya. Nagtungo na ako sa pinto. Isinuot ko ang tsinelas ko bago ako lumabas. Napahinto naman ako nang matano ko kaagad si Ruben sa labas ng bahay nila at nagkakape. Nakaupo siya sa isang plastik na silya, habang nakaharap dito sa kinaroroonan ng apartment namin. Kaagad din niya akong nakita at ngumiti. Hayan na naman ang mga titig niyang puno ng pagnanasa. Napansin ko rin ang pagtitig ng mga ito sa mga hita kong mapuputi at makikinis. Nginitian ko rin naman siya, bago ako tumalikod para magtungo sa hagdan. Bumukas naman ang pinto ng apartment na nasa tabi ng apartment namin ni Adam, at lumabas mula doon, ang isang babae na mukhang nasa 40s na. Napakasama ng tingin nito sa akin. Good morning po, nakangiting bati ko sa kanya. Walang maganda sa umaga kung puyat ka, matapang naman niyang sagot na siyang ikinahinto ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad habang nakatitig sa kanya, hanggang sa tuluyan na akong makarating sa hagdan. Ano namang problema niya? Masama pa rin ang tingin niya sa akin, pero hindi ko na lamang siya pinansin. Baka nga masama lang ang gising niya at may bilang pa niya sa akin kung papatulan ko siya. Nagpatuloy na lamang ako sa pagbaba ng hagdan. Manggilan-ngilan na ang mga kapitbahay na gising. May mga nagwawalis na sa mga tapat ng apartment nila. Mayroong mga nagkakape habang nakaupo sa tabi ng mga pinto nila. At mayroon namang maaga pa lang, ay nagchichismisa na habang may mga hawak na walis. Hindi nga kami halos nakatulog sa itaas. Para silang mga pusa na nag-aasawahan. Nag-aasawahan naman talaga, kaya lilibog, ang iingay. Ang lalakas ng mga helenghing, lalo na yung babae. Mabuti na nga lang at hindi nagising sa kanila ang mga anak namin.
Nako, sinasabi ko sa inyo, kung nagising lang sila at narinig din ang mga ginagawa nila, ipapatawag ko na talaga ang barangay tanod. Sila na ang baalang makinig sa mga kalaswan nila. Nangunot ang noo ko sa mga pinag-uusapan nila. Napalingon sila sa akin at kaagad na tumahimik, pero ang iba sa kanila ay mas asama ang tingin sa akin. Kami ba ni Adam ang pinag-uusapan nilang humahalinghing kagabi? Para namang hindi rin nila ginagawa yun. Sunod-sunod na nga ang mga anak nila, lang taon na nilang ginagawa iyon ng mga asawa nila. 2 gabi pa nga lang naming ginagawa iyon, mamasamain pa nila. Kung bakit naman kasi hindi soundproof ang mga pader ng apartment na ito. Nagtuloy-tuloy na lamang ako sa paglalakad palabas ng gate. Naghanap ako ng bakery na malapit, at kaagad din naman akong nakakita nito sa kabilang kalye dito sa kaliwang bahagi. Kaagad akong bumili ng 10 piraso. May nakita rin akong tindahan na may mga luto at mga nakabalot ng pansit, spaghetti, sopas, lugaw at champurado. Parang masarap ang sopas at champurado, pero parang masarap din ang pansit. Hindi na lang pala muna ako magluluto ngayon. Magkano po ang isa nanay? Tanong ko sa matabang ale. 20 lang ang isa iha. Marami namang laman yan at masarap, nakangiti naman niyang sagot. Sige po, pahingi na lang po ako ng 2 sopas, 1 pansit at 1 champurado. O sige, kaagad din naman niya akong ipinaglagay yun sa isang plastic. Naka-ready naman na silang lahat. Heto po ang bayad nanay. Padagdag na lang po pala ng 1 pang pansit para sakto. Inabutan ko siya ng 100 pesos. O sige, salamat po, salamat din. Pagkaabot niya yun sa akin, ay kaagad na rin akong tumalikod at bumalik sa apartment. Naabutan ko pa ring nagchichismisan ang mga nanay na Merits. Kasama na rin nila ngayon dito sa baba ang babaeng nakatira sa tabi ng apartment namin, at hanggang ngayon ay masama pa rin ang tingin sa akin. Naging bulungan muli ang kanina lamang ay malalakas nilang usapan, hindi ko pa rin sila pinansin. Nagtuloy-tuloy ako sa paglalakad hanggang sa makaakyat akong muli sa apartment namin. Muli na namang ngumiti sa akin si Ruben nang makita niya akong muli. Good morning beautiful, bati din niya kasabay ng pagkaway niya sa akin. Kinindatan pa niya ako. Lihim na lamang akong nasuka. Pero sinuklian ko pa rin siya ng matamis na ngiti, at kitang-kita ko sa mukha niya kung paano siya natuwa. Sususyan ko pa lang sana ang doorknob ng pinto namin nang bigla na itong bumukas. Bumungad sa loob si Adam na ngayon nakatapis na ng tuwalya, at naniningkit pa ang mga mata. Good morning baby, magiliw kong bati sa kanya. Saan ka galing? Bumili lang ako ng breakfast natin. Pumasok na rin ako sa loob at kaagad na isinara ang pinto. Mukhang masarap ang luto nung ale, baby. Ipagtitimpla na kita ng kape. Dinala ko sa countertop ang mga pinamili ko. Sumunod naman siya sa akin, at bigla na lamang yamakap mula sa likuran ko. Pinupog niya rin ng halik ang leeg ko, na naghatid sa akin ng matinding kiliti. Baby, kaagad kong inawat ang mukha niya. Nakikiliti ako. Huminto din naman siya pero hindi kumalas sa akin. Napakaigsi naman ng short mo. Bigla akong napayuko sa suot kong mga damit dahil sa sinabi niya. Hindi naman gaano. Short ko na lang sana ang isinuot mo. Masyadong agaw pansin ang legs mo. Sige, nakangiti kong sagot habang isinasahad sa mineral water gallon ang electric kettle para sa iinitin kong tubig. Kaagad ko rin itong isinaksak sa isang electric socket dito din sa countertop. Isa-isa ko namang binuksan ang mga plastic ng pagkain na binili ko sa labas, at inilagay sa mga plato at mangkok. Nanatili namang nakayakap sa likod ko si Adam, at nakasiksik ang mukha sa leeg ko. Tumatama sa balat ko ang mainit niyang hininga, na naghahatid pa rin sa akin ng kilati. Hindi naman maalis-alis ang ngiti sa mga labi ko, para na siyang sumasayaw sa likod ko dahil gumagalaw ako. Maya-maya'y bigla na lamang umakyat ang mga kamay niya patungo sa dibdib ko, at bigla na lamang pinisil ang mga dibdib ko. Nakasuot naman na ako ngayon ng bra. Anong ginagawa mo? Parang may balak ka na naman puna ko sa kanya. Tinitingnan ko lang kung nakabra ka. Baka lumabas ka na namang walang bra. Nagbabra na nga Muli naman niya akong hinalikan sa leeg bago bumitaw, at nagtungo sa banyo. Napangiti na lamang akong muli. Nilagyan ko na ng kape ang 2 tasa, habang pinaiinit ang tubig sa electric kettle. Itinupi ko na rin muna ang pinaghigaan namin at winalisan ang sahig.
Nang matapos, ay ibinaba ko na dito ang mga pagkain namin. Kumulo na rin ang tubig at isa-isang nilagyan ang 2 mug na mayroon ng kape. Kaagad kong nalanghap ang bango ng mga ito. Hinalo ko lang sila gamit ang isang kutsara at inilapag ko na rin sa sahig. Dito ko na hinintay si Adam. Hindi rin naman nagtagal, ay lumabas na rin siya habang pinupunasan ang basa niyang mukha at ilang hibla ng buhok niya. "Tara, kain na tayo. Nagbabaon ka ba ng kanin at ulam sa trabaho?" "Hindi na, may kantin naman doon." Lumapit na rin siya sa akin at naupo sa tabi ko. "Okay, nga pala, magsisimula na ulit ako sa trabaho ngayon. Akala ko ba may isang araw ka pang bakasyon?" Nangunot naman ang kanyang noo, habang humihigop na ng kanyang kape. "Oo, pero pinababalik ako ng boss namin. May importante daw kaming trabaho ngayon. Isasabay na kita." "Hindi na, mga 9 or 10 pa naman ako magre-report sa office. Magta-taxi na lang ako at kukunin ko rin doon ang motorcycle ko." "Sa office nyo?" "Yep." "Okay." Nagsimula na rin kaming kumain. Ang sarap ng sopas. Ang sarap ng sabaw. "Tikman mo, baby." Kaagad akong sumandok nito at inilapit ko sa bibig niya. Napatitig naman siya sa akin. Nababasa ko ang amusement sa kanyang mga mata. Ibinuka na rin niya ang bibig niya at tinanggap ito. Masarap. Tumungo-tango naman siya. Pansit kasi ang inuna niyang kainin ngayon, na sinamahan niya ng pandesal. "Good. Ano bang favorite mo sa mga ganitong pagkain?" Tanong ko sa kanya. "Pansit and palabok." "Wow, palabok is also my favorite. Sayang lang, walang tinda yung ale kanina. Paborito ko ito, pero hindi ko alam kung paano ito lutuin. Si Mommy lang ang taga-luto ko niyan. Pero pag-aaralan ko na rin para sa iyo." Binigyan ko siya ng isang kindat at matamis na ngiti. Muli din namang sumili ang ngiti sa mga labi niya. "Hanggang kailan ka tatagal sa akin?" "Ilang taon?" Bigla naman akong napahinto sa tanong niya. "Ha?" Nangunot bigla ang aking noo. Baka kasi after 3 years, ma-in love ka rin sa iba at iwan ako ng walang palam. Tinatanong ko na ngayon pa lang para paghahandaan ko na. Muli siyang ngumiti habang sumusubaw ng pansit, pero nabasa ko na naman sa mga mata niya ang lungkot at pait. "Hindi ako katulad ni Esmeralda, okay? Magkaiba tayo. Prangka ako sa lahat ng bagay. Gusto kita at ipinakita ko kaagad sa iyo. Bakit kailangan ko pang magtago at magsinungaling?" Muli akong nagpatuloy sa pagkain. Madalas pinagtatagpo lang ang 2 tao, pero hindi naman sila ang itinadhana. Hindi rin natin masasabi kung anong future natin, kung anong mangyayari sa hinaharap natin. Kung para sa akin ka nga ba talaga o hindi? Kung magbabago pa ba ang mga nararamdaman natin o hindi na? Muli akong napatitig sa kanya. Ibinigay ko ang aking sarili sa iyo nang walang pag-aalinlangan, at hanggang sa huli, ay ikaw lang ang lalaking makakaangkin sa akin. Magpakasal na kasi tayo para hindi ka na mag-isip pa ng ganyan. Pinsan mo si Maximus. O ano naman ngayon? Baka isipin nila, ginamit lang kita. Bakit mo ba iniisip ang iniisip ng iba? Ang mahalaga, ay magkaroon tayo ng magandang relasyon. Hindi naman sila kasali sa atin. Paano kung hindi ako tanggapin ng pamilya mo? Mahirap na tao lang ako, isang call center agent na may mababang sahod. Hindi yan kapintasan sa pamilya ko, at lalong-lalo na sa akin. Nagtatrabaho ka naman ng marangal at nagsusumikap. Hindi mo ba alam na ipinagmamalaki kita ng sobra sa ginawa mong pagtaguyod sa pamilya mo? Pinag-aral mo ang mga kapatid mo. Bakit mo alam? Biglang nangunot ang kanyang noo habang nakatitig sa akin. Natigilan din ako sa mga sinabi ko. Ang daldal mo, Jasmine. Nagkakilala na kami ni Trixie, at naging magkaibigan na rin kami. Ano? Sarkastiko siyang tumawa. Ha? Ang galing mo talaga, kakastop mo sa akin yan. Napangiwi naman ako sa sinabi niya. At least, friend na kami ng bunso mong kapatid. Noong minsang nagawi kami sa Cavite, malapit sa lugar niyo at sa school ng mga kapatid mo, nakita ko doon si Trixie. May nang snatch ng phone niya kaya tinulungan ko siya. What? Bakit wala siyang sinasabi sa akin? Busy ka kasi kakalasing sa bar. Hindi naman napaano ang kapatid mo. Inagawan lang siya ng phone, pero nabawi ko naman at pinakulong ko yung lalaki. Doon kami nagkakilala ng kapatid mo at naging magkaibigan. Siya naman ngayon ang bumantong hininga ng malalim. Dinampot niya ang kape niya at ininom.
Puntahan mo sila, alam kong miss na miss ka na nila. Sinabi sa akin ni Trixie na, nagsimula kang magbago pagkatapos kang iwan ni Esmeralda. Masyado na silang nag-aalala sa'yo. Nangako lang ako sa kanila na babantayan kita dito sa Rizal, para mapanatag sila. Sila ang pamilyang huwag na huwag mong iiwan. They care deeply about you. Live behind the shadows that weigh on your heart and mind. Hindi ka nag-iisa, nandito kami para sa'yo, lalo na ko. Bibigyan naming muli ng liwanag ang buhay mo. Tanggapin ka man ng pamilya ko o hindi, ipaglalaban naman kita. Pangako ko yan, hinding-hindi kita iiwan. Kaagad namang dumaan ang emosyon sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Aalis ka na nga dapat kahapon, di ba? Muli siyang humigop ng kape. Joke lang yun no, sinusubukan lang naman kita. Oh di ba, nahuli kita, ninisihan ko siya. Bigla naman siyang tumawa at nagpatuloy sa pagkain. Bigla niya ring inilapit sa bibig ko ang tinidor niyang may pansit. Nagulat naman ako, pero kaagad ko rin itong tinanggap at ninuya. Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa lips. Kaagad namang gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Ano, sasagutin mo na ba ako? Papasakal ka na ba sa akin? Papakasal pala. Natawa naman siyang bigla ng malakas. At nahawa din ako sa kanya, sakalan yata ang gusto mo. Sesekelan ka ng pagmamahal ko. Muli naman siyang tumawa, pero nakikita ko ang pamumula ng kanyang mukha at ng tainga niya. Kinikilig yata siya. Gosh! Mag-iipon na muna ko, para sa kasal natin. Bigla namang umahan ang saya sa dibdib ko. Tumitig naman siya akin habang may ngiti sa mga labi. Aabutin yata ng 10 years bago ako makaipon, para sa bonggang kasal natin. Biglang namilog ang aking mga mata. Yes, sinasagot mo na ko. Hindi na tayo ngayon mag-best friend baby. Bigla akong napasigaw sa tuwa. Siya naman ay wala nang tigil sa pagtawa. Huwag kang mag-alala, hindi uso sa akin ang bongga. Gusto mo ngayon na, may kilala akong attorney. Wala pa nga akong pambaylang singsing. Kahit yung singsing sa chichirya, okay na sa akin. Muli naman siyang tumawa at napailing. Hindi na siya sumagot pa at nagpatuloy ng muli sa pagkain. Sinubuan niya rin akong muli ng pansit, na kaagad ko ring tinanggap. Hindi ko napigil ang yakapin siya at halikan naman sa pisngi niya.